Balita na to. Show of force. Ilang mga bigating abogado ang dedepensa para kay VP Sara sa kanyang impeachment trial at hindi sila bago sa mga high-profile na kaso. 30 years ago sa Curatong Baleleng case, pinagtanggol nila ang isang pulis na ngayon makakalaban naman nila sa prosekusyon. Ang iba namang personalidad sa kaso magiging senator judge sa susunod na kongreso. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Magkahalong bagets at veterano ang 16-man defense panel ni Vice President Sara Duterte para sa impeachment trial niya. Sa unang tingin, parang bagong lineup, pero may... Sa mga hindi ho nakakaalam ng salitang bagets. Kasi itong bilyonaryo may pagkaano ito yung kanilang mga lengguwahe ginagamit Ibig sabihin po ng bagets yung mga Gen Z, hindi nyo alam siguro yan. Ibig sabihin mga bata-bata yan. Kasi yan yung pelikulang bagets Alam nyo yan. Familiar faces din. Nandyan si Philip Siegfried Fortun, veteranong litigator na kilala sa malalaking kaso. Kasama rin ang kanyang longtime partner na si Gregorio Narvasa II, anak ni dating Chief Justice Andres Narvasa na naging lead defense counsel noong impeachment ni Erap Estrada. Yari kayo. Hindi lang sila, kabilang din ang ilang bigatin sa litigation, gaya ni Sheila Sison na matagal nang lumalaban sa Sandigang Bayan at criminal cases. Naku po, patay kayo dyan. Pero bukod sa mga veterano, lumilinya na rin ang new generation sa legal arena. Ito na. Marami sa kanila bago sa bar, galing sa top universities, at may mga natatanging background sa debate, litigation at human rights work. Kasama rito sina Maria Celina Golda Fortun, Carlo Joaquin Narvasa, Miguel Fernandez na dati ring band member ng Lola. Oh, band member ha? Galing ha? Para pala si Jimmy Bondok to Palakpakan natin. Amor at Justin Gulaw na multiple-time debate champion. Siyempre, nandyan din ang malalapit kay VP Sara, kagaya ni Michael Poa na dating Chief of Staff niya sa DepEd, at si Reynold Monsayak. Ito, magaling to. Pagka ganyang mga upaw, magaling yan. Alam mo yung mga katulad nating mga... Hindi panlalait yun, proud tayo. Pag mga ganyan katulad nating upaw, magagaling yan. Hindi kasi alam mo mga kababayan, ang mga upaw, katulad natin, ayan upaw, katulad nating mga upaw, kaya nababawasan ng buhok niya kasi yung utak gumagana palagi. Pag gumagana yung utak, syempre i-stress yung mga nerves sa buhok mo. Kaya tuloy natatanggal. At saka siyempre kapag ganyan na yung style ng yung ulo mo, siyempre panayang ganun mo, kaya isip So nababanat nga, so nabubunot yung mga buhok-buhok, kaya humahaba yung yung landingan, kumbaga yung runway, di ba, ng eroplano sa airport, di ba? So kagaganyan yan ng mga matatalino. So kaya isip, kaya nagkaganyan. Kaya hindi nyo pwedeng maliitin yung mga ganyang klaseng yung mga hairstyle na ganyan. Don't mess with that upaw na sinasabi ni Banat Bay. Ayan, delicate yung mga mahaba ang buhok. Pag mahaba ang buhok, matanda ka na, mahaba pa rin buhok mo, hindi nababawasan. Ibig sabihin, hindi nagagamit yung utak doon. Ganon. Biro lang mga kababayan. Baka naman sabihin ng iba dyan, nasa pagiging upawang talino. Hindi. Biro ko lang kayo. Tuloy. At class valedictorian ng law school nila ni VP sa San Beda. Grabe, class valedictorian pala yan. Nagsumite ng entry of appearance na Adco Telam kahapon sa Senate Secretary. May agam-agam dito si Senate Minority Leader. May agam-agam pa itong... Ito, Alis na dyan. Talagang sinusulit niya yung sinusulit niya yung media ng Senado no. I mean, paalis ka na Tapos na yung nyo tapos na kayo Naka-break na, tapos babalik na sa 30 bago na. Ikaw sinusulit mo ba't magbakasyon ka na rin? Hindi mo gayahin si Bato. Hindi. Alam mo, kasi nakapalo tayo doon kay Bato. Tuwan-tuwa ako kay Bato yung
Hindi kasi alam mo si Bato, simple lang pero rock di ba? O kaya nga Bato, simple simple lang pero rock. O di ba? Kasi nga si Bato, di ba? Simple lang pero pagka talino at logic, naku, di ba? Kaya nga ang tawag sa kanya Batorni. Malupit to si Bato. Pag bumili pa ng ano yan, ng isda, ay. Pag nakikita ko video ni Bato, napapakain ako ng inihaw na isda. Lang hilig kasi mag-ihaw niyang isda niyan Uy, congratulations. Senator Bato Tayo na lang nakakalam nun. Pero congratulations Dahil sa iyo, nai-inspire din ako. Sana umabot ng August. O sa mga hindi ho nakakaalam na sinasabi ko, kasi hindi ho kayo nakapalaw sa Facebook ko. Kaya kung gusto ninyong malaman pa ang buhay-buhay ni Banat Bay, follow kayo sa Facebook ko tsaka sa TikTok. Di ba? Kasi meron akong, sabi nga, kung yan ay hindi pa na ibebenta, akin ka sa birthday ko. Tingnan natin, malay natin. Di ba? If God's will, it's God's will. If not, tayo magawa. Coco Pimentel. Na-inspire ako doon kay Bato. So, ibig sabihin, meron pa silang gustong sabihin na nag-a-appear kami, pero may mga kondisyon ito, Tingin niya, gagamitin ng defense ang nangyari noong June. Ba't ba ito bida-bida pa, no? Hindi ko maintindihan bumibida-bida pa itong tao na ito. Hindi naman na siya kasali. Hindi ka nakasali! Ba't ka ba bumibida-bida? Olat ka na nga Hindi, kasi una exit na sa Senado. Tapos kumandidato sa Marikina, olat. So wala ka ng posisyon. Puwi ka na sa probinsya niyo! Ay, isali ka pa, nakikisaw-saw ka pa Gusto mo... Alam mo ba, kahit bakit ganyan itong si Coco Pimentel na may eksena pa kahit wala na, nandaring na yung mga sasabihin niya. Kasi yung asawa niya, in-appoint ni Bongbong Marcos na maging isa sa mga ambassador yata, basta isang appointee ni Bongbong Marcos. Kaya kailangan nito na magpasipsip pa kahit wala na siya sa eksena para alam niyo yun, ma-please niya lang si Marcos na meron pa rin siyang ginagawa para dun sa asawa niya na in-appoint. So parang ito yung pinakabawi niya para dun sa pagkaka-appoint ng asawa nito ni Coco Pimentel. Gusto mo pa maging relevant Talo ka alam mo, pagkang bitter. Hindi kasi bitter ito kasi nawala sa kanya yung partido niya. Ang saklap doon, Brad, nawala siya yung partido mo. Yung partido mo, partido. Di ba? Okay lang. Talo na nga yung kandidato niyo pagkapangulo no, nawala pa siya yung partido. Tapos, talo ka pa doon sa election. Pati yung kinasama mo, talo rin sa election. Naknang weteng Hindi, alam mo, kaya siguro ang dami rin nagagalit sa mga Duterte. Dahil lahat ng kumalaban sa Duterte, yung mga talagang olat. Di ba? Lahat ng kumalaban sa Duterte. Sa impeachment court, napagkasunduan doon ang mosyong ibalik sa Kamara ang articles of impeachment. Straightforward lang yung order. Mag-a-add cautela appearance pa ba ang mga abogado? Dapat lang yan. Straightforward. Bakit? Magtatanong ka, bakit with caution pa ang appearance? Wala nang sasagot sa'yo kahit magtanong kang paulit-ulit. Hindi ka nakasali. Ay, sus! Wala na. Eto namang media, interview pa ng interview. Wala naman ng timbang yung sasabihin yan. Sa korte namin, Ito kasing mga pro-impeachment, mga entitled ang gusto nila, entitled sila. Ayaw nila yung hindi nasusunod yung gusto nila. Tandaan niyo yung impeachment na yan, senator judges yan. So 24 sila. Natural, majority decision niyan pagbobotohan. Since natalo nga sila sa botohan dahil ang gusto nga mangyari ng impeachment court, ibalik yung articles of impeachment sa House of Representatives para linawin ibang mga bagay-bagay dahil nga napaka-questionable na maraming tanong na hanggang ngayon hindi pa rin sinasagot ng mga prosecution panel ng House of Representatives. Kasi ginagawa nilang literal yung yung pag-return. Ang ibig sabihin doon ng return, isinauli dahil tapos na, wala nang paggagamitan. In legal terms, pag sinabing i-return, ibig sabihin, may kailangan kayong klaruhin.
Pero dahil nga gusto nga nilang matuloy agad-agad yung impeachment trial, hindi pwedeng maantala yung kanilang gusto nila yung pagkapasa dinggin kaagad na wala nang hindi na i-check yung kanilang mga papeles. Parang yung kahit sablay-sablay na para sa kanila tama yung kanilang ginagawa. So kahit walang bearing na yung sinasabi nito ni Coco Pimentel, andyan pa rin yung media. Siyempre, alam naman natin ng media, gustong matanggal si Vice President Sara Duterte. Ano palang ibig niyong sabihin? Paliwanag ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tonggol, inaasahan na nilang maghahain ng argumento ang defense team para i-dismiss ang kaso. Sinubukan ng Bilyonaryo News Channel kumuha ng pahayag mula sa mga abogado ni VP Sara, pero hindi raw muna sila haharap sa media para hindi ma-preempt ang kanilang depensa. Sa ngayon, wala pa ring opisyal na tugon ng kampo ni VP Sara sa hinaing summon sa kanya ng korte. First time itong nasa higit 10 ang counsel ng isang akusado pagdating sa impeachment. Nasa siyam lang kasi ang kay dating Chief Justice. Grabe, no? Talagang pinagdidiinan ng mga media. First time lang to. Bakit ba? Ano ba pakialam nyo? Renato Corona, habang hindi rin aakyat sa 10 ang defense panel ni dating Pangulong Joseph Estrada. Walang procedural restriction sa kung ilan bang dapat na defense lawyers sa impeachment court. Wala naman pala Ang mga nagkaharap noon, maghaharap. Wala naman pala, nagre-reklamo kayo. Hindi naman sila yung nagre-reklamo, ha? Binabalita lang nila. Yung iba nagre-reklamo. Hindi siya. Ngayon, pero sa impeachment. Taong 1995, 30 years ago, nagkasangga ang ilang familiar faces sa kasong Kuratong Baleleng. Magkasangga noon sina Kiko Pangilinan, Chel Jokno at Theodore Te sa prosecution, habang dinedepensahan ng Fortuna Narvasa Salazar at Lolong Lazaro ang PNP officials na kinabilangan nina Romeo Acop at Ping Lacson. Fast forward to 2025, prosecutor na si Acop, magiging senator judges sina Lacson at Pangilinan, at prosecution pa rin si Jokno, pero sa impeachment na. At ang Fortuna Narvasa at Lazaro nasa depensa pa rin. Si Sig Fortun, brother-in-law rin ng mga Remulla. Patunay na sa paglipas ng panahon, ang mga dating naghaharap sa hukuman muling nagkakasalubong sa mga maiinit na laban ng politika at batas sa Pinas. Para sa Agenda, Hannah T. Bilyonaryo News. Show. Yun na. Di ba? So, ayan na nga po, alam mo mga